Hello everyone, my name is Geraldo Bocon. For this presentation, my task is obesity and anorexia nervosa and bulimia. What is obesity? Obesity is a complex and growing global health condition that affects individuals across all demographics, characterized by an excessive accumulations of body fat. Obesity is a risk of numerous chronic conditions including diabetes, cardiovascular disease, and certain cancers. My reports is explores the causes, consequences, and potential strategies to address the obesity, emphasizing its impacts on individual and society by understanding contributing factors. We can work together to develop effective intervention to mitigate this persisting public health issue. We have here understanding and causes of obesity. Obesity is a conditions na daghan kay ginungdan na may kinalaman sa genetic, lifestyle, and environment. The first one is genetic predispositions. Some individuals inherit genes that make them more prone weight gain. These genes can influence metabolism, appetite regulations, and body compositions. Kining genetic kanang gipanganak na ka nga tambok na ka mo na yung mga gikan na sa genes dili sa pagkaon ng ug taas kay iyang metabolic rate, iyang gana nga na siya appetite regulating hormones para sa leptin siya. Number 2 is dietary factors. Consuming excessive calories, particularly from processed foods, sugar, drinks, and unhealthy fats, can lead to weight gain. Lack of access to nutritious foods and affordability also play a role. Kini siya kuan siya kanang mga kaong ka kaning burger, kaning soft drinks. Number 1 kaning tamis, usa gini siya makapadako sa usa ka tawo. Number 3 is physical inactivity. Sedentary lifestyles and a lack of regular physical activity contribute to weight gain. Modern convenience have reduced physical activity, leading to decline calorie expenditures. Kanang wala na kay exercise man siya, then imuhang time na sa TV, na sa television, na sa computer, na sa cellphone, man siya ang physical inactivity. Ang lack of physical activity sa mga lugar kung saan mahirap ang ehersisyo, gamay space nga para sa nang sa lungsod ka, sa city ka nga dili na ka makaadto og gym, tapulan ka madto gym nga wala gym pod. Os number 1 po na wala na gym, di nakakapasingot, kanang dili na regular ang imuhang physical nga activities. Mao po na usahay pagdako ug pagtaas sa imong timbang. Number 4 is environmental factors. The environment we live in can significantly impact our eating habits and physical activities levels. Factors like food availability, accessibility to parks and green space, and social norms to play role. Kini siya nakaagi mi ani while nag-eskwela mi before when I was in college. Kini siya dali ra siya amo ang pagkaon, junk foods, then rice, bilis ra kayo. Mao ni siya ang dali ra kayo nga access kayo amo mga amo ang sudaan, di na magsabaw, kana na lang chichirya mo ang may sudaan, dili po na siya kuan unhealthy foods, di siya social norms
Ang mga pamantayang nasa lipunan sa kultura ay maaaring mag-influensya sa mga pag-uugali sa pagkain. Sampol ka ng sa kultura, sa pagkaon. Number 2, kana access park green space niya kay kanang hadlang kay sa iyang pag-ehersisyo o dili aktibong pamumuhay, usa po na siya nga makakuan po siya sa pagdako niya sa timbang. Next, the impact of obesity on physical health. Ang obesity ay seryoso nga makaapekto sa atong physical na panlawas nga mahinungdan nga natay mga komplikasyon, mga sakit. Mao ni ang una nga makaapekto nga naatay obesity. First is cardiovascular disease. Obesity is increased the risk of heart disease, stroke, and high blood pressure. Excess weight puts extra strain on the heart, leading to cardiovascular complication. Samot na ni siya, sakit sa puso. Number 2, next, type 2 diabetes. So, usap po din siya no nga magka-diabetes po dito kung obesity ta. Na ako'y kauban before sa Manila. Tako kay siya. Then, basta na akay sa diabetes, lagom kay kag sa kuan lang niya, lagom ni siya o tangkugo. Basta ni siya. Basta mailhan nimo pag naa siya diabetes, sige na lang siya soft drinks. Number 1 po ni siya. Pero tambok po to siya. The next is joint problems. Obesity causes strained joints leading to osteoporosis, especially in the knees, hips, and spine. Excess weight can also contribute to joint pain and mobility. Next, the impact of obesity on the mental health. Ang obesity ay malalim na epekto hindi lamang sa pisikal na kalusugan kundi pati na rin sa mental at emotional na kalusugan. Ang mga tao may obesity ay maaaring makaranas ng iba't ibang mental health challenges na kaugnay sa kanilang kondisyon. First is depression. Obesity can contribute to depression, anxiety, and low self-being. Negative body image and social stigma can impact mental being. Usahay mao ni magdulot sa ilang depresyon, kanang pagkabalisa nila o mubo na ilang self-esteem, na mga negatibong panglantaw sa ilang lawas, o ba-pressure na sila sa ilang environment nga naa sila'y ideal na timbang nga dili na makuha, mo na siyang naa sila'y emotional distress, kaya mo magka-depression sila. Next is social isolation. Ang social isolation, obesity can lead to social isolations as individuals may experience discriminations and feel excluded from social activities. Discrimination, mapalayo sila, magkaroon na sila o discrimination o stigma nga nagkala sa classmate ba, sa ilabang tao, sa igsuon, ano siya, mga diskriminasyon nga ihatag nga kuan sa ilaha. Dayon pakiramdam nila nga layo na kayo sila sa environment, hadlok na sila masaway ang sa mga diskriminasyon, daghan na kay mga diskriminasyon nga ilang madawat.
Next is eating disorder. Eating disorder is individuals struggles obesity may develop unhealthy eating habits or disordered eating patterns as way to cope with weight concern. Kini siya eating disorder. Usahay kini manggong binge eating nila is usa ni sila ka pamaagi nga nagsige na lang sila kaon, sige kaon. Mo ni pamaagi nila ma-handle nila ang ilang emotional nga kaagi ug makalimot sila sa ilang mga problema. Ang obesity ay hindi lamang sa isang physical na kondisyon, kundi isa ring seryosong issue sa mental na kalusugan. The economic burden of obesity. The healthcare costs obesity related to medical expenses are significantly higher than to those on healthy weight. Siyempre, pag regular ang imong healthy weight ka, healthy body ka, wala jud kay mga kanang gitawag nila og medical expenses. Pag obesity ka, na kay mga ipangtik nga tambal, dayon taas na yung mga medical expenses tungod kay na kay sakit, cardiovascular, diabetes, o joint problems. Then, samotang na kay chronic conditions, na kay operation, regular ang check-up, siya. The next is social cost. Ang social cost kay pataas sa ang social cost, the social impact of obesity includes increased disability, reduced quality of life, and strain on public resource. Kining obesity, pataas na ang mga tao, decrease nga naay disability, nga nagdugang pa ang gasto sa welfare, social service, o sa insurance nga claims. Effective strategies for weight management, nutritious and dietary interventions, adapting balanced diet, reducing processed foods, and increase intake fruits, vegetables, and whole grains in essential weight management. Siyempre, balanced diet na ka, wala na kayo ka nagkaon og processed foods, Jollibee, hot dogs, carne norte, na siya. Ayun, ang imong gipatako ay isang mag-take ka og gulay, balanced diet, pataas sa pagkaon sa gulay, o sa prutas o whole grains. Kasi makatabang mas mataas ang mga fiber para sa ng gulay, prutas, whole grains. Kasi mga po na makatabang sa pagbaba sa imong timbang, pagbawas sa calories and intake. Next is physical activity exercise. Regular physical activities including cardiovascular, strength training, flexible exercise, crucial burning calories and improving overall health. Siyempre, pag naana kay regular exercise, mababa na mong timbang, dayon na kay cardiovascular exercise, pagdagan, mga sample, jogging, biking, langoy, mao pa din makatabang sa pagsunog sa ato ang calories. Strength training, sa flexible exercise, siya. Number 3 kay behavioral and lifestyle changes. Making long-term lifestyle changes such as managing stress, improving sleep habits, and seeking support can promote weight management and overall well-being. Siyempre, kini siya number 1 nga technique nga para kuan ang imong relaxation techniques para sa nang mag-deep breathing ka, meditation, yoga, para mawala imong stress. Pagkatulog nga mahimbing na tulog,
Dayon naabot kay mga support gikan sa imong friends, sa mama, sa pamilya. Mao po ni ang social support para dako og epekto nga nakay positibo nga gihimo nga matagumpay nimo imong kuan, imong hamon sa buhay. Timbang mobaba day imong timbang. Nutritious and dietary interventions. Calories deficit. Creating calorie deficits by consuming fewer calories than you burn in essentials to weight loss. This can be achieved through portions control and healthy food and choice. Kita mo katong ano, kanang portion control. Kana bitong gikan ka sa kanang gikan sa biyahe adto kag kuan, kantin, halimbawa lang karenderya. Kita mo lang 1 cup. Mao na imong kuan, mao na imong portion control nga kana ra gyud 1 cup ra gyud imong kanon naa kay size nga serving para dili ka para mo baba jud ang imong timbang. Dayon hydration, una ka mo kaon siyempre kay grave na kay kadlami ang sudan para ma-reduce ang imong cravings ug mo support sa imong metabolism. Aim to at least 8 glasses of water daily. Inom sa kag tubig una ka mokaon kay full na ka ana daan. 1 glass lang, 1 cup of rice and gamay ra pud imong sugdaan. Then gulay, mao siya. Then balanced diet. Adapting balanced diet can focus on whole processed foods, fruits, vegetables, lean proteins, and healthy fats, and crucial for long-term weight management. Next is physical activity and exercise. Cardiovascular exercise activities like running, swimming, cycling, and dancing elevate your hearts and rate and burn calories, promoting weight loss and improving cardiovascular health. Siyempre, mao siya usahay sa makatabang nga dili lang sa pagbaba sa imong timbang o mamaayo sad ang imong stamina, kondisyon sa imong kasing-kasing, sa imong baga, pati pod ang imong pagbaba nga kanang pagbaba sa pangamba, panganib nga magkasakit ka para sa nang kay heart disease, stroke, or 2 types of diabetes. Next is strength training. Ang strength training is exercise such as weightlifting and resistance bands build muscles mass, boost and metabolism, and improving bones density. Kanang weightlifting kanang moalsa ka og bugat. Then resistance bands kanang abang mo gamit ka og mga rubber bands para sa resistance. Dayon sa body weight exercise kay mag-push up ka, mag-squats ka, mag-lunge ka. Then number 3 is exercise and mobility. Exercise like yoga, pilates, and stretching improve flexibility, reduce stiffness, and enhance overall mobility, which is important for maintaining a healthy weight. Siyempre, sa imong paglihok-lihok, kanang makatabang sa imong kasukasuhan, nga maka-reduce og mga stiffness o makahatag nimo lig-on nga kanang magpapalakas ba ng ano ba to sa banay kalamnan. Ang ehersisyo mao ni ang importante nga sa tanan nga kalusugan nga naa kay malusog na timbang kay mao ni ang makatabang nga maintain nimo ang imong postura ug pag-iwas sa mga injury. Halimbawa lang ani ang flexibility at mobility exercise mao na ni kaning yoga o stretching.
Next is behavioral and lifestyle changes. Stress management. Chronic stress can lead to unhealthy eating habits and weight gain. Managing stress through techniques like meditation, mindfulness, and exercise and crucial for weight management. Ang stress management ay chronic stress ay maaaring magdulot ng hindi sa tamang pagkain at pagtaas ng timbang kapag tayo ay stress. Maaaring tumaas ang ating cravings para sa mga hindi malusog na pagkain. Paresa ng tamis, parat, siya. Ito ay nagdudulot ng weight gain. Malaga ang pamahala ng stress upang maiwasan ang ganitong epekto. Ilan lamang sa paraan na maaaring paggamit ng stress management ay ang 1 is meditation, mindfulness, and exercise. Next, sleep hygiene. Lack of sleep can disrupt hormones, can regulate appetite and metabolism, lead to weight gain aims to 7 to 9 hours. 7 to 9 hours quality sleep at night. Kaya na bang binar? Tawag lami ikaon. Kanang binar. Wajay lami ikaon. Dapat ang imong tulog is 7 to 9 hours. Next is social support. Social support, surrounding yourself with supportive friends, family, and professionals can provide motivations, encouragement, and accountability for your weight management journey. Siyempre, number one, makakatawa ng support kay ang imong friends, imong pamilya, dayon, say kini mag-motivate or mag-encourage ang mga nutritionists, ano siya. Conclusions and call for actions. Obesity is a complex issue with multifaceted causes of consequences. Addressing it requires for comprehensive approach that involves dietary changes, physical activity, and behavioral modifications. It's important to remember that sustainable weight management is a journey at destinations, and that seeking professionals' guidance and support can make a significant difference.